Brom, bom, 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 bom. Yung sitar na ito. Kita masugat ka. Ano ba? Lalambingin ko po si Bonbon. At tignan nyo, lalapit yan. Kunwari, hindi ko papansinin si Olo. Anyway, kape po tayo mga kadis. Ay, nyaman kape. Bom 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 nam bom 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 nam bom 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 bom. Tingnan nyo mga kadis na. Ang sarap lambingin ni Piolo. Nag-enjoy po ako na biruin siya. Napakabait at napakalambing. Pa-bless ka daw kay Ninang Risa. Bon, bless daw kayo kay Ninang. So, ayun mga kadis, kararating ko lang po halos alas 4 na po ng hapon. May bagyo man. Hindi ko talaga kayang tiisin ng mga tropa pips na hindi mapasyalan dito para ipagluto at pakainin. Ganyan ko po sila kamahal. Nadatnan ko po sila kanina na masarap ang tulog pero doon sila banda sa may balcony. At yun, tuwang-tuwa. Sumalubong pa nga si Piolo ayun kaya nabasa. Nagpasabay na rin ako ng isang sakong bigas, 25 kilos. Bale, ubos na po kasi yung stock nilang bigas dahil sa minsan nakakagamit kami kapag nagbablog po kami at kumakain, nakikisabay na kami sa kanila. Kaya ito, pinalitan ko po para hindi mawala ng bigas yung mga tropa pips. Nga ban. Piolo. Masaya na naman si Piolo kasi may ulam siyang chimken. Ayun So, ayun lang mga kadis. Tignan ko kung anong mailuluto ko. Bale, mag-isa nga lang pala ako ngayon. Hindi ko kasama si Teddy the Chick Boy, si Samson, at si Seringkit. Ayun, mag-isa lang po akong bumiyahe. Hanap na lang po ako ng pwede kong iluto mamaya dyan sa may bakuran. Ayun. Samahan nyo po ako mga kadis kahit na bumabagyo. Ayun, kape tayo. Itatabi ko lang yung bigas nila at magsasaing na ako. Bale, ano lang po. 3 takal. Kasya na yun. At kakain din siguro ako. Magluluto ako ng pwedeng mailuto panghapunan. Sasamahan ko muna sila hanggang mamayang gabi para hindi naman po maramdaman nila na walang tao dito. Yun, 3 gatang. Sabi ka, Bon? Excuse me. Ay. Lumaki na naman po yung mga kadis, yung ilog. Malamang hindi po ako makakasalok ng tubig nito. Pero check ko pa rin, baka hindi naman lumubog. Papaw. Ito may talong tayong mapipitas dito. Pakita ko sa inyo mga kadis. Kunin ko lang po yung camera. Ito yung mesa po natin, Ipapako ko na yan mamaya. Ilalagay ko dito yung camera mga kadis para maipakita ko po yung pag-harvest ko ng talong. Ayan, para hindi po mabasa yung camera. Kahit pa paano, nakaka-harvest na po tayo ng
mga sariwang gulay gaya ng talong. Ayan. Ito yung masarap kapag harvest time. Medyo dadalasan ko na lang yung pag-harvest mga kadis kasi medyo naulan-ulan pa. Ayan po, oh. Yun. Ito pa, oh. Lalaki na. Banda rito, oh. Okay, lipat muna yung camera para makita. Yun, oh. Sumunod si Piolo, oh. Balik ka doon, Piolo. Dali lang to, madali lang to. Ito pa pala. Isabay ko na to. Yung mga tanim kong sitaw, mga kadis, ayan po, ang lulusog. Mga ilang weeks na lang, pwede na po tayo mag-harvest nito. Hindi na tayo maubusan ng sitaw. Kahit na adobo lang, oh, may pang-ulam na po tayo. Bali, magtatanim pa ako niyan sa kabila para kung sakaling... Madali lang kasi yung ano nito, yung buhay niya. Kaya dapat may kapalit agad. So yun, punta na po tayo ng kubo mga kadis. Ito na po yung aking napitas na talong. Ito yung mga tanim kong ano mga kadis, oh. Ang palaya, oh. Ang tataba. Bali ano to. Sumubok lang muna ako ng 4. Dadagdagan ko na lang yan, oh. Kitang-kita nyo mga kadis, oh. Ang ganda po ng pagkakatubo. Kahit pa konti-konti lang ay makukompleto po natin yung mga tanim nating gulay sa paligid. Hindi pa ako nakakapag-harvest ng sili. Nabali na po yung isang puno, oh. Try kong i-save kung kaya pa. Yun, pwede pa. Sana mabuhay. Sayang naman mga kadis. Nabali po. Siguro malakas yung hangin kanina. Ang dami pa naman bunga, oh. Sayang naman kasi hindi pa ako nakaka-harvest nito. Pero may ilang sanga na ano, hindi na pwedeng i-save. Kunin ko na lang po yung bunga. Ganda pa naman, oh. Ano pa, oh? Pau-pau. Ang bilis ng ano, oras. Gagawin ko lang po itong ginagawa kong mesa mga kadis. Itutuloy ko na lang doon para hindi po tayo mabasa. Sanay na sanay sa paghuhugas ng plato, oh. Ganito yung dating trabaho ko mga kadis. Bago ako naging kusinero sa isang restaurant, tagahugas po ako ng pinggan, baso. Ala, grabe. Talagang masusugat po yung kamay mo sa maghapik mo nakababad yung kamay. Napaka ano po yun, napaka tawag doon. Best experience ba? Makagawa tayo ng frame sa mga sobrang kahoy mga kadis na natira nung ginawa yung bahay kubo natin. Hindi ko na masyadong nalaki sa gusto kong size kasi bitin na. Bali ang kabuwang sukat nito ay 80 cm yung lapad
at yung haba naman ay 120. Bali, ang diskarte ko nga pala sa paglalatag ng kawayan, kinuha ko yung pinakasentro. Yan. Naglagay po ako ng guide dito. Kinuha ko bali 40 cm para kuwang-kuwa yung gitna. Dito ako magsisimula sa paglalagay. Ito, may sample na ako ditong isa. Bali, ilalagay ko lang to isa-isa. Yan, hanggang sa mabuo yung kabilang side. May puzzle kasi to, mga kabis, nilagyan ko ng guhit para yung kabuuan ng kawayan hindi magka-hiwa-hiwalay. Maglalagay muna ako niya ng pako kada dulo. Then, kapag nalagyan ko na lahat, doon ko na po tuluyang ipapako. So, ayun, habang nagpapalipas po ako ng oras, gawin ko muna yung bagong mesa natin. Ang ganda oh, ang kinis mga kadis. Hindi pa tapos yan pero maganda na po. Ito yung kagandahan kapag hindi pa nakapix yung mga pako, pwede pa nating ma-adjust. Kung halimbawa may masikip. Gaya nito, nakuha ko na po yung tamang distansya ng bawat isa. Kaya maaari ko na siyang tuloy ang ipako. Okay, let's go. Tabon. Kitabon. Magaling ako. Hindi. Tapi kasi ni Teddy. Kasama ko si Teddy ngayon mga kadis. Si Samson hindi ko po naisama. Bumili kasi ako ng varnish. Magbabarnish ako ng mesa. Igib muna kami ng tubig sa sa ilog para makapagsaing po. Tara. Teddy ha. Gustong-gusto sa ilog eh.
Silib na po mga kadis. Magluluto muna ako ng aking panghapunan. Ito yung masarap mga kadis. Yan press na press. Ilalaga ko muna yan. Luto na yung ulam ng mga tropa pips. Bale, pinainit ko na lang to mga kadis. Kanina pa kulong-kulo. Palalamigin ko na muna para po makakain na din sila. Nakakaya kay Kuya Bonbon saka kay Kuya Timo. Kuya Timo, ready na to mga kadis. Yo, loya ka malikot. Gagalo yung camera tam mo. Hindi ko natatanggalin po yung balat mga kadis. Mas masarap po yung balat para sa para sa akin lang po yun. Yung iba kasi tinatanggal talaga nila yung balat kapag nagluluto sila ng tortang talong. Itang kaibon. Tama itong paminta. Kaya ini pala. Maglalagay ako ng konting harina mga kadis. Sa dito. Ito na yung ating tortang talong mga kadis. Bale, plain lang po. Ano ba sa Tagalog yung plain? Walang sangkap. Nilagyan ko lang ng harina. At ito, yung itlog, may timpla, asin, paminta. Yun. Ganito lang yung gusto kong na tortang talong. Hindi masyadong marami yung sangkap. Gusto ko yung lang, yung simple. Try po natin yung isa muna. Yun Yun. The best na naman yung hapunan. Mapaparami ako ng kanin nito mga kadis. Lalo na kapag ganito yung ulam, tortang talong, ay the best. Ayan, ganito lang po yung pagluluto ko ng tortang talong. Simpleng simple. So, ayan, sana nag-enjoy kayo sa pagluto ko ng tortang talong mga kadis. Pakakainin ko na muna yung mga kabady ko, yung mga tropa pips. Then kakain na rin po ako. Sarap the best. Ganda na mesa Sarap kumain ito mga kadis, brand new. O tara mga kabady, kain na tayo. O kayo muna pala. Wait lang, lagyan natin ng sabaw. Pau-pau. Lagyan natin ng chicken. Pau. Mauna na muna si Pau-pau na. Wait lang Kuya Tim. Wait lang, maghintay. Ay, sorry. Ayan, free na yan, free. Dinadamihan ko yung sabaw nila mga kadis, pero hindi ko lahat po nilalagay. Ito, iniiwan ko lang na gustong-gusto nilang parang ginagawa nilang tubig. Okay? Kaya na muna, wala na muna treats ngayon para
mabusog na agad kayo. Okay. Maraming salamat po sa mga nagmamahal sa mga tropa pips. Dahil sa inyo, ayan po, nakakakain po sila ng masarap at bagong luto. God bless po. Namanin kapaya, wala yung butol. Seedless po, mga kadis, oh. Busing yun, ha. Patapusin ko lang, kakain na rin po ako. Bonang sabaw. Sarap sabaw na ba? Kanyaman yata ang mamangan kanina. Bayo yung lamesa tamo, mga kadis, oh. Sana nagustuhan nyo po yung ginawa kong bagong lamesa. Yun, maraming salamat po sa nagkomento. Dahil sa inyo, nakagawa ko ng hindi oras na bagong lamesa. Anyway, sa lahat po ng aking mga taga-suporta sa Diskarte Channel, mga solid na taga-suporta, silent viewers, sponsors, ayan, mga bagong subscribers. At yun, magandang gabi. Tara, may Kenny, manganta na po. Nagluto ako ng simple na ulam panghapunan, tortang talong. Yun yung way ng aking pagluluto, mga kadis. Simple lang, ayoko yung masyadong masangkap. Ito nga pala ang aking sausawan, toyo na may konting suka at sili. May panghimagas ako dito na papaya, sariwa. Yun, mamaya na po yung kwento at ako'y nagugutom na. Talagang paborito ko po yung tortang talong. Yan, no. Kain po. May Kenny, manta mo. Tikman natin kung masarap nga ba talaga yung pagkakaluto. Manyaman. Hindi nyo man na itatanong, mga kadis. Marami ako niluto. Pero kaya kong ubusin to. Basta ganitong ulam. Sa gulay, ay ganado po akong kumain. Anyaman yung kape. Nga pala, mga kadis, pasensya na kayo kahit na kumakain po ako. Magsasalita lang ako ng konti. Bale, solo lang pala ako ngayon na nag-vlog. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na nagpaalam na po si Jong, yung nakakasama ko dati, kung kilala niyo po siya. At yun, napag-usapan po namin
kagabi, nabigla nga rin ako sa nangyari. Humingi na lang po ako ng dispensa sa lahat po ng nagpaabot ng tulong para kay Jong, especially kina Ate Lisa Kubota, Ate Ranilyn, kay Ate Olivia. Ayan, pasensya na kayo mga ate. At yun, sinubukan ko pa namang makiusap sa kanya na sana pagbigyan niya ako ng hanggang katapusan. So yun, ang sabi po niya sa akin na hindi na raw po ako mapagbibigyan. Kailangan na niyang umalis at magtrabaho. Bale, ganito po yan mga kadis. Hindi ko naman po excuse me. Hindi ko na po sana babanggitin o hindi ko naman po sinisiraan si Jong. Ang totoo lang po yung sinasabi ko. Nung mag-iusap po siya na bumalik sa akin, sa totoo lang, ayaw ko na sana lang siyang tanggapin. Kaya lang, kinausap ako ni Mrs. na kung maaari, bigyan ko pa siya ng chance. Na madali lang naman po akong kausap, kaya tinanggap ko ulit. So, yun, fast forward, habang nakakasama ko siya, yun, natutulungan naman niya ako, pinasasalamatan ko yun. At yung hindi ko lang nagustuhan sa ginawa niya, kasi noon pa man sinabi ko na kapag may balak kang umalis, sabihin mo na mas maaga o kaya bigyan mo ko ng 1 linggo, 2 weeks para alam ko yung kaya kong mag-adjust sa sarili ko, yung trabaho dito, yung pagbablog. Pero para sa akin, okay lang naman na hindi naman po kawalan kahit na umalis si Jong. Patuloy pa rin tayong magbablog at dati naman po tayong solo filming. Ibig ko sabihin yung solo na nagbablog. Kaya ayun, hindi ko itutuloy kong kwento, hindi ko alam pala na sa pag-i-stay niya, pinatulog namin sa sa kubo ng mga tropa tips doon sa may Santa Cruz, doon po siya natutulog. Doon po siya kumakain. Ayun. So inaamin ko na hindi naman po sapat talaga yung na ibibigay ko minsan. At sinasabi ko sa kanya sana maintindihan niya na konti pa lang yung mga views namin. Sabi niya okay lang naman. Yun nga lang, yung pakiusap ko sa kanya na kapag umalis siya, dapat magpaalam siya mas maaga. Ang nangyari, habang nagbabalag lang kami dito, nag-a-apply na yan sa iba. Nalaman ko lang inamin niya ayun, nakapag-apply ng trabaho sa iba, at yun, nung natanggap, nabigla ako, sabi niya, hanggang ngayon na lang siya. Alis na siya, naka-ready na siya. Magpapaalam na siyang para umalis. Sabi ko, saan ka pupunta? Magtatrabaho na ako, sabi niya. Ba't bigla-bigla naman decision mo? Sabi ko sa kanya. Natanggap na nga daw sa trabaho. Kaya, di ba sabi ko, ganyan-ganyan yung usapan. Yun lang, nabanggit ko lang para, wala namang problema mga kadis. Kumbaga, nasasabi ko lang to para hindi nyo na po siya itanong or hanapin. Baka kasi kung sakali, magtaka kayo na wala na po siya. So, ayun, move on na tayo, fast forward. Pasensya na nakakapagkwento ako kahit na kumakain. Ayun, sana kayo na lamang po yung bahalang umintindi. At yun, lahat naman ng tao hindi perfecto. Kung may pagkakamali man ako, pero para sa sarili ko wala naman po akong pagkukulang. At natulungan ko siya. Siya nang bahala, sana maging maayos po yung buhay niya. Ayun. Pasensya na mga kadis, tara! Kain tayo. Na ano na ako sa sa kwento. Papaya.
Pasensya na, no? Ngayon lang nakarating. Nakakain na mga tropa tips dito, mga kadis, sa may kawayanan po. Maraming salamat po sa mga nagpapaabot po ng pambili ng dog food. Ayan po, ang dami nyo pong natutulungan. God bless na lang po sa lahat po ng mga instrumentong ginagamit ng Panginoon. Ayan, especially sa mga sa mga ninang, ninongs, sina Kuya Roy, Ate Lisa, Ate Ranilyn, Ate Olivia, Ma'am Pauline B, kay Ma'am Risa Lamande, sino pa ba? Ma'am Opelia Sala. Yun, maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre sa mga solid namin taga-suporta. Biyahin na kami, mga kadis, kami lang dalawa ni Teddy. Maraming salamat po. God bless, buddy. Wait lang, Ben. Kunin ko yung camera.